Ano ho ginawa pamamaraan para singilin kayo? Sige nga po. Tatawagan kayo ng 10 oras ng gabi. Oh, sisigawan kayo, mumurahin kayo, lalaiting kayo. Ipopost kayo sa social media. Oh, tatakutin kayo. Iaharas kayo. Tama bang paniningil yun? May nagtanong sa akin. Ito po yung message sa akin. Tunay po ba ito? This is to inform you that a case has been filed against you for estafa by means of deceit and small money claims. A subpoena will be sent to both your home and office addresses. Your debt is overdue, and if it's not settled by the end of today, you will receive the subpoena. For payment, please use Note: penalties will be waived if you pay the full principal loan amount. If you cannot pay the full amount, you may make a partial payment of at least half of the current balance. Alright, napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nakita niyo ho, di ba? Ito po yung mga halimbawa, no, ng mga ng mga mapaninlang na mensahe. Okay, lahat po puro kasinungalingan eh. Totoo ho 'yan. Lalo ho pagka ito galing sa mga abusadong online lending apps, sigurado ho puro kasinungalingan ho ito. Papatunayan ko sa inyo na puro kasinungalingan ang sinasabi doon sa mensahe po sa inyo nitong bugok na online lending apps na to. Okay. Ini-inform kayo na may case na raw po na na-file against sa inyo na estafa. Okay. Unang-una po, para kayo ay masampahan po ng kaso. Wala ho muna kung estafa or kung ano eh. Dapat ho is napatunayan muna nila sa hukuman na ginawa nyo or ginawa ng lending company, no, lahat ng pamamaraan, no, para masingil kayo. Ano ho ginawa pamamaraan para singilin kayo? Sige nga po. Tatawagan kayo ng 10 oras ng gabi. Oh, sisigawan kayo, mumurahin kayo, lalaiting kayo. Ipopost kayo sa social media. Oh, tatakutin kayo. Iaharas kayo. Tama bang paniningil yun? Oh, may na-receive ba kayo na na demand letter? Yung legit na demand letter, ha? Oh, mga pinapadala mga demand letter niya, mga bugok na online lending apps na yan puro batas ang nakalagay. Oh, di pa nanakot lang. Di ba? Sira ulo tong mga to. Oh, so kasinungalingan agad. Di ba? Kasi number 1 requirement po sa pagpa-file ng kaso, kahit anong kaso ho yan, dapat yung pagpapatunay na naniningil na na nag-exhaust na sila ng paniningil sa inyo. Oh, may na-resibo ba kayo demand letter? Wala. Di ba? Sumaryoso. Tapos, ang sinampa daw kong kaso sa inyo, estafa. By means of deceit. Oh, tama naman. By means of deceit, may end siya. And small money claims. Ano kinalaman ng small money claims sa estafa? Oh. Nanteting itong mga abusadong online lending apps na to. Diba? Para yan masabi mong estafa. Okay? Dapat ay may panluloko at may panlilinlang para makuha mo or para ikaw ay maka-acquire o makapanghiram ka dun sa hinihiraman mo. Isang halimbawa po niyan is yung, for example, wala ka naman palang trabaho. Pero, nag-submit ka ng ID, company ID, nag-submit ka ng payslip, ng certificate of employment. Yun po, may panlilinlang doon at panluloko. Kasi wala ka naman palang talagang trabaho pero nag-submit ka. O diba? For sure, ma-approve yan sa mga abusadong online lending apps na yan. Kasi hindi naman sila nagre-require nun ID lang po ang hinihingi ng mga bugok na yan. Hindi ko alam kung ano nakukuha nila sa ID. Oh. Bakit ko nasabing bakit ko natanong na kung ano nakukuha nila sa ID? Nagtatanong ho ba yung mga yan? Nagki-credit investigate po ba yan? Hindi. Oh.
Diba? Paano kung hindi na kayo doon nakatira? Paano nila malalaman yun? Mga bobo yung mga abusadong online lending apps na yan. Sige nga. Anong credit investigation ang ginawa ninyo? O sige, sabihin na natin legitimate yung government ID na ipinasa sa inyo. How sure are you na doon nakatira yung kliyente na yan? Sige nga. Nag-credit investigate kayo? Nag-background investigate kayo? Hindi. Di ba? Tapos sasabihin nyo, deceit or estafa. Hindi nga kayo nag-credit investigate, background investigate. Hindi kayo nagbe-verify. Paano nyo masasabi na na estafa yan? Bobo kayo. Kung nilagay nyo rito small case, baka maniwala pa ako. Pero ganun pa man, nasaan ang pagpapatunay na naningil ka na? Diba? Sira ulo kayo, dami yung alam. Targis kaya. Tapos ang padadala pa, subpoena. A subpoena will be sent to both your home and office addresses. Sabagay, subpoena yan, imbitasyon. Pero kung yan po, sa larangan po ng utang, ang may sasampahong kaso sa inyo is small claims, saka collection of sum of money. Diba? Alahong subpoena at alahong subpoena ron. Mariusip. Ewan ko tong mga to. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng utak meron, di ba? Biruin nyo, ang laking kumpanya niyan, may abogado naman. Dapat may abogado yan, di ba? Hindi ko maintindihan bakit ganun eh. Di ba? Wala man lang itinuro na or di kaya na pagtatanong nila na tama ba itong pinapadala namin sa mga kliyente namin? Diba? Kasi dapat tama yung pinapadala nyo sa kliyente ninyo, hindi kayo nanloloko eh. Diba? Lalo-lalo, naglabas pa ng memorandum ang SEC o yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Maliwanag doon, bawal kayong mangharas. O bawal kayong magpapanggap. O bawal tumawag sa mga alanganing oras. Ang nakalagay po doon, maaari lang tumawag 6 o'clock ng umaga hanggang alas 10 lang po ng gabi. Yung iba dyan tumatawag alas 12 na. Mariusip. Diba? Lahat ho ng mali ginawa eh. Diba? Inilista na po lahat doon sa Prohibition on Unfair Debt. Kaya nga ho, Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Yung mga prohibited, inilista na. Susundin nyo na lang. Diba, babasahin nyo na lang, ikakaskade nyo na lang sa mga tao nyo. Para yun ang gagawin. Baliktad. Kinaskade nyo nga, para yun ang gawin. Puro kayo bugok. Raulo kayo. Tapos, naglagay pa rito, note. Penalties may be waived if you pay the full principal loan amount. Sila papayag, principal lang ang bayaran? Si Raulo. Hindi ako naniniwala rito. Diba? Kasi tingnan nyo marami na akong na-trap dito. Binayaran yung principal. Pagputok ng bola, may utang pa. Same amount pa din. Hindi nga nabawas sa ang sasabihin, extension lang po yun. Si Raulo, diba? Tapos, if you cannot pay the full amount, you may make a partial payment of at least half of the current balance. Diba? Niloloko lang ho kayo nito. Wala ho sanang problema to, kung ito po pinaraan nila sa email. Tapos, dapat yung email address po na gamit nila is nakalagay ang domain name nila. Yung company name nila. For example, ako, Boss Rai, diba? Dapat ang email address ko, nandun ang domain name ko. For example, collection01@bossrai.com.ph. Yan. So, ibig sabihin po, domain ko yon. Hindi yung kung ano-anong email address po ang nakalapang na personal. Puro personal email address po, tapos pararaanin sa SMS. Ikadali ho nilang itatwa. Sabihin lang na hindi ho sa amin galing yan. Hindi namin kilala kung sino nagpadala na yan. Samantalang yan, pag may domain name, yung email address na pinadala sa inyo, sige ho, paniwalaan nyo, bayaran nyo. Pero,
itatago nyo po yung inyong proof of payment. Kung ano man ang mangyari, sabihin, naniningil ulit sila, eto, proof of payment ko. Oh, huwag kang magulo, bayad ako. Importante ho yan. Any amount po na bayaran po ninyo sa mga yan. Kailangan yung proof of payment po ninyo intact nasa inyo. Pwede nyo yung picturean yan. Okay? Kasi nga ho, kung nagbayad kayo sa 7-Eleven, thermal paper yon, nabubura. O, so picturean nyo po, bukod sa itatago nyo po yon, no, meron kayong picture. Pero mas maganda ho kasi kung sa mga e-wallet kayo gumagamit na pambayad, yung sa GCash tsaka sa Maya. Kasi ho yun, ang resibo nun, digital. So, screenshot mo siya. O, di po ba? Kasi bukod doon, may trail kasi yun. O, nakalagay saan nyo? Sa statement of account nyo yun. So, hindi nila maitatatwa yun. Maganda nga yun, magsampa sila ng kaso eh. O, at least, mababalikan nyo sila sa lahat ng mga katarantaduhan nila. O, di po ba? Huwag ho kayong maniniwala sa mga ganitong klaseng mensahe. Ito ho yung halimbawa ng mga mapaninlang na mensahe. Yung lahat ng kalokohan ilalagay nila dyan. No, it's either ho tatakutin kayo or sisingilin kayo na, pwede kayong mag-partial, ganito, ganyan. Pagka nagbayad naman kayo at pag tiningnan nyo ulit, ganun pa rin ang utang ninyo. Kasi wala nga kayong habol kasi po pwede itatwa eh. Oo, nag-reflect yung bayad nyo, pero as prolongation or as extension, hindi nabawas dun sa nyo, sa utang ninyo. Di kawawa naman kayo, bayad kayo ng bayad, di naman nababawas. O di ho ba? Yan ho kasi masakit dyan sa mga yan. Kaya ho ako, lagi ko sinasabi sa inyo, pag ipunan, tsaka nyo ho bayaran ng buo. O tsaka nyo itago yung proof of payment po ninyo. Tsaka na kayo magpalit ng SIM card, maglinis ng cellphone. Di po ba? Importante ho yan. Kasi, hindi naman ho natin matatakasan yan. Dahil utang is utang. Kailangan ho natin bayaran. No, kaya ako, lagi ko sinasabi sa inyo at lagi yung lalabas sa bibig ko. Pag-ipunan at bayaran. Kasi obligasyon ho natin yan. Ang masakit lang ho kasi talaga, hindi ho diniskas sa atin yung naging obligasyon po natin sa kanila. Kaya bulag tayo. Nagugulat kayo. Lalo sa first time, 7 days lang. Tapos kakartasan ka agad ng kalahati. Di ba yung mga ganun eh? Which is very important. Diba? Kasi obligasyon yan eh. Kailangan isama mo sa budget mo yan dahil may babayaran ka eh. Hindi maintindihan ng mga bugok na online lending apps yan eh. Nabubulol tuloy ako eh. Diba? Nakakaya mo to kasi itong mga to. No, nandyan na ho ang batas, susundin na lang. Ayaw pa nilang sundin. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity nito na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.